Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman. Excuse me ha. Ito ang naging payag ni Senator Rodante Marcoleta sa isang video message matapos ihayag ng Office of the Ombudsman ang planong pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Sa kanya mensahe, sinabi ni Marcoleta na naniniwala siyang ang ombudsman ang may pangunahing nagtutulak ng kaso laban sa kanya. Iniugnay niya ito sa isang naging palitan ng payag sa Senado noong kasagsagan ng kanilang pagdinig ng umano'y flood control anomalies. Alam ko po, ang promotor nito ay ang ating ombudsman, sapagkat nung kami po ay nagtalo-talo sa bulwagan ng Senado. Isa sa aming ang nagsabi, sometimes we have to bend the law. At sumagot po ang ombudsman nung tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano ang kanyang sinagot. Yes, sir. Sometimes we have to bend the law. Wala na. Ang mga bend the law, boys. Ayon kay Marcoleta, ang naturang palitan ng isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya naniniwalang patas ang kasong isinampa laban sa kanya. Nauna nang inanunsyo ng Office of the Ombudsman ang planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y hindi na ideklarang campaign contributions noong 2025 elections. Marin namang itinanggi ng senador ang mga aligasyon at iginiit na ang kaso ay may layuning pigilan ang kanyang patuloy na paglalantad ng umano'y katiwalian at ang kanyang pakikilahok sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, ito. Agree ako. Napanood ko yung video message ni Senator Marcoleta. Nakakalungkot nga eh. Dahil parang namamaalam na siya sa atin na handa niyang harapin ang hamon, handa niyang harapin ang sakripisyo na makulong para sa atin, mga kababayan niya. Dahil ang kasalanan ko lang, sabi niya, ay ang aking pag-iingay, pagpupursigi na maimbestigahan ang grabing nakawan sa kaban ng ating bansa. At ito, ikukulong nila ako ng dahil dito. So bakit ikukulong? Akala nila na pag makulong na si Senator Marcoleta ay tatahimik na ang taong bayan sa panawagan ng transparency, accountability. But they are totally wrong. Pag ikinulong nila si Senator Marcoleta, lalong mag-iingay ang taong bayan, lalo ng Iglesia ni Cristo. Sa pahayag ni Brother Edwil Sabala, ang spokesperson ng Iglesia, nagbabala ang Iglesia ni Cristo, kahit ikulong nyo pa si Senator Marcoleta, hindi kami titigil sa pag-iingay, panawagan para sa kapakanan ng mga taong bayan na inyong ninanakawan. So, sige. Ayan, flood control investigation, isang dahilan yan para tumahimik siya. Pangalawa, sa impeachment trial. Dahil matinik na abogado itong si Marcoleta, nakikita nila, malaking balakid nila ito sa impeachment trial. But anyway, sa Senado ngayon, may 5 abogado. Sa Gatchalian Black, nandyan si Escudero, nandyan si Pangilinan. Cayetano Black, nandyan yung magkapatid na Cayetano at itong si Senator Marcoleta. At mahihirapan sila. Mahihirapan ang prosecution kapag nandyan si Marcoleta na magbusisi sa kanilang mga ginagawa. Kaya, yes, naniniwala ako na gagawin ng lahat ng administrasyong ito para mapakulong si Marcoleta
Tingnan natin. Maalala ninyo, I don't know kung sinong presidente noon. May mga ang DOJ, nagsimula ng investigasyon para kasuhan ang mga matataas na opisyal ng Iglesia ni Cristo dahil sa nabulgar na anomalya sa loob ng simbahan. Anong nangyari? Nag-rally ang iglesia. Sunod-sunod na mga rallies yun. Anong nangyari? Bumigay ang Department of Justice. Hindi itinuloy ang pagsasampa ng kaso. Ganyan kalakas ang impluensya ng Iglesia ni Cristo. Panahon ng Marcos Sr. Administration, sinubukan ng Marcos Sr. na pasukin, kontrolahin ang Central Church o office ng Iglesia, but natalo sila, umatras ang mga sundalo dahil ang mga sundalong lumusob doon, sila ang namatayan. Marcos Sr. na yan, ha? Sinubukan ulit ni Gloria Macapagal Arroyo na kontrolin ang iglesia ng kanyang administrasyon. Wala rin. Pati Cory Aquino, wala rin. 3 administration na ang sumubok na kontrolahin ang iglesia. Wala silang nagawa. So tingnan natin. Itong Marcos Jr. administration, kung mas matigas ba siya, malalampasan niya yung ginawa ng kanyang ama. But I doubt it. So, it's a battle of will between Iglesia ni Cristo and this administration. Sige. Good luck. Ombudsman Boying Rimulya, sana magtagumpay kayo sa pagpaaresto, pagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Walay sa natabangan na mugero, so muna ni ang itsura sa iyang atop. Muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atop na ni siya sa gitabang sa nga hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen lansang hero kompleto gyud. Ay, dang budget makapal right? Nainay kamat. Dua. Ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So, makita nato nga nakaatop na gyud. Naka-atop na gid ko. Nakailis na kog kuan atop nga buslot akong atop. Salamat gyud nga napulian akong atop nga 30 na katuig. So salamat kayo.